Nakita nyo ba to? Napansin nyo ba bakit pag armored car, madalas Land Cruiser 200? Hindi to random choice ha. Una sa lahat, tibay ng chassis. Ang LC200, ladder frame pa rin. Ibig sabihin, kaya niyang buhatin yung sobrang bigat ng armor steel. Bulletproof glass na hindi agad bumibigay. Pangalawa, yung makina. Yung V8 diesel nito, hindi lang malakas. Pangmatagalan, kahit mas mabigat na siya ng halos 1 tonelada dahil sa armor. Pangatlo, reliability. Hindi pwedeng check engine ka sa gitna ng delikadong sitwasyon. Ang LC200 kilala sa start and go kahit mainit, kahit ilang oras ka pang umaandar. Pang-apat, comfort at space. Armored car to, pero hindi ka naka-track bike. May sapat na space para sa armor, electronics at communication system. Habang komportable pa rin ang mga sakay. At ito yung underrated low profile. Hindi siya mukhang military vehicle. Mukha lang siyang normal na SUV, pero handa sa worst case scenario. Kaya ang tanong, kung kotse na ang pinag-uusapan, ay proteksyon, tibay, tiwala, magugulat ka pa din kung bakit Land Cruiser 200 ang pinipili. Ikaw, ano ang masasabi nyo sa LC200? By the way guys, disclaimer lang, itong LC200 na to, hindi to bulletproof, pero for sale to. Message lang ako kung kailangan nyo ng LC200. Let's go!